Tanungin mo ang mga Pilipino kung ano ang karaniwang basihan ng pagpili ng kandidato, sari-saring sagot ang makukuha mo. Sasabihin ng iba, yung sikat o kilala na. Ang iba gusto yung gwapo o maganda. O yung magaling sumayaw at kumanta. Ang iba naman, sunod lang kung sinong gusto ni tatay o ni nanay o nung amo sa trabaho. Kampi na lang kung sinong i-endorso ni Kap sa barangay o nung kaibigan na maboka sa politika. May iba dyan, pipiliin kung sino ang malaki magbigay. Sa panahon ng social media, pabor ang trending sa Facebook, sa YouTube o sa TikTok. Parang may mali dito. Kasi hindi naman variety show ang eleksyon. Hindi to dance or singing contest. Hindi to nadadaan sa pa-cute. Hindi tama na nangitian ka lang, boboto mo na. Ang eleksyon ay hindi rin ahensya ng social welfare. Hindi tama na boboto ka dahil lang nabigyan ng ayuda. At lalo namang hindi to sabong. Hindi tama na tataya ka lang sa kandidato kasi llamado. At hindi ito barkadahan. Hindi tama na walang isip-isip kung sino iboto ng isa, siyang iboboto ng lahat. Sa history natin, mahaba ang panahon na walang karapatan ng Pilipino na pumili ng leader sa bayan. Dumaan tayo sa panahon ng Kastila. Pumalit ang mga Amerikano. Nilusob din tayo ng mga Hapon. Nagkaroon din ng diktadorya noong dekada 70. Maraming bayani ang lumaban, maraming buhay ang binuwis para mabawi ang karapatang ito. Kaya ang pagboto ay ekspresyon ng ating kalayaan. Kapangyarihan natin to bilang sovereign Filipino people. Bakit natin papaubaya sa iba? Ang tamang pagboto ay base sa sariling pasya. Wala dapat nagdidikta. Tayo ang pumipili ng magpapatakbo ng gobyerno. Alam nyo, seryosong responsibilidad ito. Kaya dapat gamitin ng may pag-iingat at katapatan. Tanong mo, bakit kailangang maingat sa pagpili ng kandidato? Kasi pwede tayong mabudol. Sa totoo lang, pwede tayong maloko ng mga korap na politiko. Ilang beses na ba tayong nakinig sa mga pangako ng mga politiko na napako lang sa huli? Para bang manliligaw na matapos makuha ang matamis na oo, ghosted ka na, dead ma. Alam nyo, ang eleksyon ay parang isang malaking negosyo para sa maraming politiko. Tuwing kampanya, mag-i-invest sila ng malaki, bibili ng commercial sa TV, radyo at social media, magpapa-imprenta ng poster at leaflet, magpapasweldo ng mga tao sa kampanya. Legit naman ito kung susunod sa regulasyon ng COMELEC. Pero ang korap na politiko, lagpas ang ginagawa. Sinusuhulan ng ilang korap sa media para ibida siya sa ere at siraan ang kanyang kalaban. Nagpapakalat ng fake news sa social media. Bumabaha ang post ng kasinungalingan na napabor sa kanya at mapanira sa kalaban. Namumudmud ng pera para mamili ng boto. Daming gastos. Pero, tanungin mo, saan galing ang kanilang pondo? At paano nila babawiin ang nagastos sa kampanya? Alam nyo ba, nilantad ng Ombudsman noong 2019 na umaabot sa 20% ng pondo ng gobyerno ang nawawala dahil sa corruption. Kung ang budget ngayong 2022 ay 5 trillion pesos, ibig sabihin aabot sa 1 trillion pesos ang binubulsa ng mga corrupt na politiko. Sana aabot ang 1 trillion pesos. Kaya magbigay ng COVID vaccine sa lahat ng Pilipino ng 7 beses. Super safe na sana tayo niyan. Kaya nitong magbigay ng sapat na ayuda para sa lahat ng pamilya sa buong bansa, buwan-buwan sa loob ng isang taon. Naku, sa maraming pamilya, malaking bagay yan. Kaya nitong magpatayo ng ospital sa bawat probinsya, bawat syudad at munisipyo sa bansa at may sukli pa. Kaya nitong magpatayo ng disenteng clinic para sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ang laking tulong yan, di ba? Sayang lang dahil sa halip na mapakinabangan ng mga Pilipino, binubulsa lang ito ng mga korap na politiko. Yan ang dahilan kung bakit ang korap na politiko, gagawin ng lahat, makuha lang ang posisyon. Malaki kasi ang pakinabang. Gayon din yung korap na financier na tumataya sa kampanya. Alam nila, kikita sila pag manalo manok nila. Pag may kapangyarihan na, lamang na sa lahat ng negosyo. Iko-corner ang malaking government contracts, kapalit ay kickback.
Babaliin ang batas para gatasan ang pondo ng bayan. Milyong piso ang pwedeng kabigin sa local level. Bilyong piso na ang usapan sa national level. Samantala, masaya na ang ilan nating kababayan na tumanggap ng 1,000 kapalitang boto. Ang 1,000, katumbas lang yan ng piso kada araw sa loob ng 3 taon. Cheap na, nilabag mo pa ang batas. At yung korap na politiko na binoto, pinagtatawanan tayo habang nakahiga siya sa milyon-milyong piso na nakaw na yaman. Nakakapangilabot, di ba? Pero wag tayong mawala ng pag-asa. Meron pa rin namang mga politiko na matuwid. Maraming mga mahusay na Pilipino na may magandang hangarin para sa bayan. Hindi uhaw sa kapangyarihan, hindi korap. Pero marami sa kanila walang malaking pondo at hindi pa masyadong kilala. Ang gaytong kandidato hindi tatanggap ng pondong pangkampanya na may kapalit. Hindi yan magvo-vote buying, hindi yan lalabag sa batas. Sino bang gusto nating kandidato? Yung korap na politiko o yung mahusay at matuwid na totoong lingkod bayan? Obvious ang sagot, di ba? Ang tanong, kilala mo ba ang mga kandidato? Sino sa kanila ang korap? Sino sa kanila ang tapat? Dapat maging mapanuri tayo sa pagpili ng kandidato. Tingnan ang kwalifikasyon, silipin ang karakter, i-review ang track record, pag-aralan ang plataforma, ikumpara sila sa isa't isa. Kilatising mabuti kung sino ang nararapat tumanggap ng ating boto. Huwag na tayong magpaloko. Maging maingat at matalino sa pagpili ng tamang kandidato.